Hello! Happy New Year sa aking mga minamahal na subscribers ng tax tutorials for MSME. Isang taon na ang aking channel. Maraming salamat sa aking 8,308 subscribers as of December 31, 2024. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sana na katulong sa inyo ang aking mga tutorial videos. Kung pwede lang, sana kung nakapanood kayo ng aking videos, pwede po kayong mag-comment sa aking comment section at sisikapin ko pong mag-reply sa lahat sa inyo. Kung hindi ko man kayo ma-replyan, kung mayroon kayong mga questions, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Ngayong 2025, gusto ko lang kayong i-remind sa compliance requirements natin sa Bureau of Internal Revenue. May dalawang bagay tayong dapat tandaan kapag tayo ay nag-register sa BIR. Kailangan din nating mag-register ng Books of Accounts. Yan ay makikita sa ating tax code, sa National Internal Revenue Tax Code of 1997, Section 232, Keeping of Books of Accounts. Sa ating Ease of Paying Taxes na naging effective noong 2024, 5 years na lang ang requirement na pag-keep ng ating Books of Accounts. Dati, 10 years. So, bago gamitin ang Books of Accounts, kailangan po itong i-register sa Bureau of Internal Revenue. Kapag manual Books of Accounts, pwedeng i-register through ORUS. May mga RDO, Revenue District Office ng BIR, na tumatanggap pa rin ng registration for new business. Pero dito sa amin sa RDO 044 sa Taguig, through ORUS na ang registration ng Books of Accounts for new business. Marami na akong tutorial videos on how to register Books of Accounts. Pwede niyong tingnan sa aking channel sa playlist na Books of Accounts. Isa pa nating dapat tandaan ay ang pag-register ng sales invoice or commercial invoices. Sa Ease of Paying Taxes, iisa na lang ang primary document natin, sales invoice. Dati kasi, sales invoice at official receipt. Sa ngayon, ang official receipt ay supplementary document na lang sa sales invoice. So, kung ikaw ay nagbebenta ng produkto or nag-o-offer ng service, ang primary document na dapat i-issue kapag may transaction ay sales invoice. Ito po ay marami na akong taxpayers na nakausap na kapag nag-register sila sa BIR, hindi daw po nababanggit na kailangan din na register ng sales invoice. Yan po sa new business registration, tatanungin po kayo kung magpapaprint ba kayo ng inyong sariling sales invoice or bibili kayo ng pre-printed na sales invoice sa BIR. Yan kung ang nabibili na pre-printed invoice sa BIR, yan ay temporary lang. Habang nagpapaprint ka, naghihintay ka ng authority to print and printing of your sales invoice. Kailangan pa rin po mag-apply ng authority to print at magpa-print ng invoice sa accredited printer. So, napakahalaga nito kasi meron corresponding penalty kapag hindi po nakapag-print ng sales invoice. Kasi tayong mga registered taxpayers, required tayo mag-issue ng sales invoice or commercial invoices for our transactions, for sale or transfer of merchandise, or for services offered valued at 500 pesos.
Sa ease of paying taxes, 500 pesos na ang mandatory issuance of sales invoice. For transactions below 500 pesos, pwede pong pagsasamahin sa isang araw ang lahat ng transactions at gagawa ng sales invoice at the end of the day. Pero kapag VAT registered taxpayer, regardless of the amount of transaction, 500 or below, maghingi man ang buyer ng sales invoice or hindi, required pong mag-issue ang isang VAT registered taxpayer. Yan po ay makikita sa section 230, yan ay makikita sa section 237, issuance of sales invoice or commercial invoices of our tax code. Ano naman ang penalty kapag hindi nakapag-issue ng sales invoice or commercial invoice? Yan ay makikita sa Section 264, Failure or Refusal to Issue Receipts or Sales or Commercial Invoices. Violations related to the printing of such receipts or invoices and other violations. Any person who being required under Section 237 to issue receipts or sales invoice fails to fails or refuses to issue such receipts or invoices or issues receipts or invoices that do not truly reflect or contain the information required to be shown therein or uses multiple or double receipts or invoices shall upon conviction for each act or omission be punished by a fine of not less than 1,000 pesos but not more than 50,000 pesos and suffer imprisonment of not less than 2 years but not more than 4 years. And may malaki pang penalty. Any person who commits any of the acts enumerated hereunder shall be penalized with a fine of not less than 500 pesos but not more than 10,000 pesos and imprisonment of not less than 6 years but not more than 10 years. So kasama dito yung mga violations like printing of receipts or sales invoice without authority from the Bureau of Internal Revenue. Kaya yung mga fake receipts, yung hindi registered sa BIR, walang authority to print, kasama dyan sa violations na yan. Printing of double or multiple sets of invoices or receipts. Yan, pandaraya. Doble yung series na pinrint. Tapos yung i-report sa books of accounts, yung isang series lang. Okay, pandaraya pa rin. Printing of unnumbered receipts or sales invoice not bearing the name, business style, taxpayer identification number, and business address of the person or entity. May mga binibenta kasing mga invoices unnumbered, walang pangalan ng taxpayer. Hindi po yun pwede. Kaya yung mga tanong palagi ng mga taxpayers kung pwede ba yan gamitin as proof of purchases and expenses. Hindi, kasi violations na yan, hindi yan pwede, disallowed. Printing of other fraudulent receipts or sales or commercial invoices. Lalo na ngayon, maraming gumagawa ng ghost receipts. Kulong yung pag nahuli. Ito, naranasan ko na to na merong nagpa-assist sa akin. Siya ay nagpa-register sa BIR. Hindi niya alam na kailangan din magpa-register ng sales invoice. So, nag-operate siya ng business without sales invoice. After 1 year, nung napanood niya sa aking channel, tsaka lang niya nalaman na kailangan pala niyang magpagawa ng invoice. Nangyayari to sa mga Grab operators, no, na nagpa-register sila in compliance doon sa pag-apply nila ng CPC sa LTFRB. Kailangan kasi doon ng Certificate of Registration sa BIR at ganun din sa TNVS company. Yun, kasama yun sa mga requirements. Hindi nila alam na kailangan palang mag-register ng books of accounts at saka sales invoice. Wala naman daw sinabi sa
registration. Walang sinabi registration officer. So, pag napanood nyo to at wala pa kayong books of accounts at sales invoice, kailangan nyo pong bumalik sa Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue kung saan kayo nag-register at mag-apply ng authority to print sales invoice or service invoice para sa mga service companies nag-o-offer ng services. Okay? So, kung if ever na nangyari to sa inyo, tapos nabigyan kayo assess kayo ng penalty na 20,000 pesos for uh, non-registration of sales invoice, pwede po kayong tumawad sa officer. Meron akong nakausap na napagbigyan siya na lower ang kanyang penalty ng 6,000 pesos. Ayun, nakakapagkausap na siya ng accredited printer, nakapag-apply na siya ng authority to print, hinihintay na lang niya ang kanyang printed service invoice. Okay, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Kung nakatulong sa inyo ang aking video, please like and share my videos para marami pa po tayong matutulungan na mga micro and small taxpayers. Thank you so much. Bye!